Laking gulat ko nang matuklasan kong ang aking mga magulang ay parang mga katulong sa sarili kong bahay na binili ko mula sa aking pinaghirapan. Ito ay kagagawan ng aking bayaw at mga kamag-anak na walang kahihiyan. Sa sandaling iyon, agad akong gumawa ng matalinong hakbang. Tiniyak kong pagbabayaran nila ang lahat ng kanilang masamang gawain. Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan kayo nanonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid ng mas maraming kawili-wiling kwento. Dahan-dahang tinatahak ng sasakyan na hinuhulugan ko mula sa sariling pawis ang makitid na kalsada sa aming probinsya. Ang sariwang hangin sa probinsya ay tila sumisikip sa aking dibdib. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa masamang kutob o pagod lang pagkatapos ng 5 oras na biyahe mula sa syudad. Ako, si Sofia, 2 taon na ang nakalipas. Nagpasya akong gamitin ang halos lahat ng aking ipon para bumili ng isang malaking bahay na bato na may malawak na bakuran sa aming probinsya. Hindi lang bahay. Bumili rin ako ng ilang ektaryang palayan sa likod nito. Ang layunin ko ay simple at marangal, para ang aking tatay Jose at nanay Maria ay magkaroon ng payapang pagtanda. Gusto kong gugulin nila ang kanilang natitirang mga taon sa paghahalaman, pagmasdan ang ginintuang palay, at magpahinga sa beranda ng walang iniisip na problema sa pera. Sa tuwing tumatawag ako, palagi nilang sinasabi na masaya sila, malusog, at masarap ang pagkain. Ngunit dahil sa matinding pangungulila, nagpasya akong umuwi ngayon nang walang pasabi. Gusto kong sorpresahin sila, dalhin ang kanilang mga paboritong pasalubong, at yakapin ang kanilang mga matatandang katawan na matagal ko nang hindi nakikita. Habang papalapit ang sasakyan ko sa bahay, lalong bumibilis ang tibok ng aking puso. Ang mga ngiti ni tatay at ang mainit na yakap ni nanay ay sumasayaw sa aking isipan. Ngunit nang huminto ang sasakyan ko sa tapat ng gate, unti-unting napalitan ng kunot sa noo ang aking mga ngiti. Iba ang itsura ng bahay. Hindi dahil sa kupas na pintura. Sa halip, masyadong maraming palamuti na baduy. At hindi angkop sa simpleng panlasa ni nanay. May mga mamahaling paso ng bulaklak na nakahilera, ngunit hindi ang uri ng halamang gamot na karaniwang itinatanim ni nanay. Ang kapaligiran ay hindi tahimik at payapa tulad ng inaasahan ko. Mula sa loob ng madilim na salamin ng kotse, pinatay ko ang makina para hindi marinig ang aking pagdating. Gusto kong magmasid sandali bago bumaba para magbigay ng sorpresa. Napako ang aking tingin sa isang matandang payat na lalaki na nagwawalis sa malawak na bakuran sa ilalim ng tirik na araw. Nakayuko ang kanyang likod, mabagal ang kanyang mga galaw, at halatang pagod na pagod. Si tatay, naninikip ang dibdib ko nang makita si tatay na dapat sana'y nagkakape at nagpapahinga, ngunit nagtatrabaho na parang hardinero. Hindi pa nawawala ang aking pagkagulat nang marinig ko ang isang matinis na sigaw mula sa beranda. Doon nakaupo ang isang matabang babae na nasa katanghaliang gulang na may pamaypay sa kamay at isang garapon ng sitsirya sa kandungan. Iyon si Aling Yolanda, ang balae ng aking mga magulang, ina ni Katrina, ang asawa ng aking kapatid. Malakas na sumigaw si Aling Yolanda. Pinapagalitan si tatay dahil sa alikabok mula sa kanyang walis na napupunta sa beranda. Walang tigil ang masasakit na salita mula sa kanyang bibig. Tinatawag si tatay na matandang hukluban na walang silbi. Mahigpit kong hinawakan ang manibela, hanggang sa mamuti ang aking mga daliri. Paano ang isang bisita na dapat ay gumagalang sa may-ari ng bahay, ay umuupo na parang donya habang ang may-ari ng bahay ay tinatratong parang katulong. Ang sumunod na nakita ko, ay lalong dumurog sa aking puso. Mula sa gilid ng pinto, ay lumabas si Nanay Maria, ang aking pinakamamahal na ina. Dala niya ang isang malaking palanggana, na puno ng basang damit, na mukhang napakabigat. Patihaya ang lakad ni nanay, at halatang hinihingal. Alam kong may sakit sa likod si nanay. Pero bakit kailangan niyang magbuhat ng ganoon kabigat? Hindi ba't binilhan ko na siya ng automatic washing machine para hindi na siya maglaba ng mano-mano? Nasagot ang tanong na iyon nang makita ko si Katrina,
ang aking hipag, na lumabas habang hawak ang kanyang cellphone at walang pakundangang itinuturo ang sampayan. Inuutusan si nanay na isampay agad ang kanyang mga damit dahil a-attend pa siya ng reunion. Hindi man lang tinulungan ni Katrina na buhatin ang palanggana. Mukha pa siyang nandidiri kung hindi malabhan ng maayos ang kanyang damit. Tumulo ang aking mga luha nang hindi ko namamalayan. Hindi ito ang masayang pagtanda na ipinangako ko kay tatay at nanay. Ito ay pang-aalipin. Sa buong panahong iyon, nagsinungaling sila sa akin sa telepono. Itinago nila ang kanilang paghihirap para hindi ako mag-alala at para makapag-focus ako sa trabaho sa syudad. Binalot ako ng matinding pagsisisi. Naramdaman kong ang tanga ko. Dahil naniwala ako agad sa kanilang mga kasinungalingan. At bihirang umuwi dahil sa abala sa trabaho, sa harap ng aking mga mata. Nakita ko si Tatay Jose na sinusubukang kumuha ng inumin para kay Aling Yolanda na sumisigaw dahil sa uhaw. Ngunit dahil sa nanginginig na kamay ni tatay, natapon ng kaunti ang tubig sa sahig ng beranda. Agad na tumayo si Aling Yolanda. Tinabig ang baso hanggang sa mabasag. At itinuro ang mukha ni tatay, gamit ang kanyang hintuturo na puno ng gintong singsing. Nakilala ko ang singsing na iyon. Iyon ay mula sa perang padala ko noong nakaraang buwan na para sana sa gamot ni tatay. Ngayon, nasa daliri na iyon ng masamang babae. Umakyat ang galit ko hanggang sa aking ulo. Gusto kong lumabas ng kotse, sipain ang gate, at sampalin ang mga walang hiyang mukha nila. Ngunit pinigilan ako ng aking lohika at karanasan bilang isang babaeng matagal nang nakikipaglaban sa buhay sa syudad. Kung magwawala ako ngayon, nang walang paghahanda, siguradong itatanggi nila ang lahat, babaliktarin ang mga pangyayari, o gagawa ng drama sa harap ng mga kapitbahay, na para bang ako ang anak na walang utang na loob at bastos sa balae. Kailangan ko ng mas maraming ebidensya. Kailangan kong makita kung gaano kabulok ang problema sa loob ng bahay na iyon. Pinunasan ko ang aking mga luha, inayos ang aking damit, at huminga ng malalim. Papasok ako doon, hindi bilang isang anak na nagwawala, kundi bilang isang matalinong tagamasid. Ire-record ang bawat kasalanan nila, bago ipatawang karampatang parusa. Pinaandar ko muli ang makina ng kotse, at dahan-dahang pumasok sa bakuran. Bumusina ako ng isang beses. Agad na natigil ang lahat sa beranda. Nagulat na napalingon sina Aling Yolanda at Katrina. Napalingon din sina tatay at nanay. At nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Para bang nag-aalala sila na ang aking pagdating ay magdudulot ng panibagong problema para sa kanila. Lalong sumakit ang puso ko nang mapagtanto kong ang pagdating ng sarili nilang anak ay nagdudulot sa kanila ng pag-aalala. Pinatay ko ang makina, binuksan ang pinto ng kotse, at bumaba na may seryosong mukha. Itinatago ang galit, na handang sumira sa kayabangan ng mga parasitiko sa harap ko. Matatag ang aking mga hakbang, habang tinatahak ang daan patungo sa beranda. Biglang tumahimik ang lahat. Si Aling Yolanda, na kanina'y nakapamaywang, ay pilit na ngumiti. Isang peking ngiti. Si Katrina na abala sa kanyang cellphone ay agad itong itinago at nagpanggap na inaayos ang mga paso para bang siya ay isang masipag na manugang. Sina Tatay Jose at Nanay Maria ay nakatayo sa isang sulok ng bakuran, magkahawak kamay at may kalungkutan sa kanilang mga mata. Gusto kong tumakbo at yakapin sila, umiyak sa kanilang paanan at humingi ng tawad sa aking pagkahuli. Ngunit alam kong kung magpapakita ako ng kahinaan ngayon, lalong lalaki ang ulo ni na Aling Yolanda at Katrina. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong maging panangga ng aking mga magulang. Aba, umuwi pala si Sofia. Hindi ka man lang nagsabi. Kung nagsabi ka, sana na ipagluto ka namin ng masarap. Sabi ni Aling Yolanda na may pilit na tamis sa boses. Sinusubukang yakapin ako. Ang matapang niyang pabango ay tumusok sa aking ilong, salungat sa amoy ng pawis ni tatay na naamoy ko kanina. Marahan akong umiwas sa kanyang yakap. Nagpanggap na inaayos ang aking bag. Diretsyong nakatingin ako sa kanya. Ang una niyang sinabi ay puno na ng kasinungalingan. Na ipagluto ng masarap, ang makinis niyang kamay
ay hindi mukhang nakahawak man lang ng kutsilyo. Tumango lang ako at nilagpasan sila. Dumiretso kina tatay at nanay. Hinawakan ko ang magaspang na kamay ni tatay na puno ng kalyo. Ang balat niya ay mainit. Mukhang nilalagnat si tatay. Pagkatapos, hinawakan ko ang basang kamay ni nanay. Nakulubot na dahil sa matagal na pagkababad sa sabon. Tatay, nanay, umuwi na po si Sofia. Mahina akong sabi. Naluha si nanay. Nanginginig ang kanyang mga labi na gustong may sabihin. Ngunit takot siyang tumingin kay Aling Yolanda. Sa huli, tumango lang siya at bumulong. Salamat sa Diyos. At ligtas ka. Anak, iyon lang. Walang reklamo. Walang sumbong. Ang kanilang katapatan ay lalong sumasakit sa aking puso. Inalalayan ko silang umupo sa mga silya sa beranda. Ngunit mabilis na sumingit si Katrina. Ate Sofia, madumi pa sina tatay at nanay galing sa bukid. Madudumihan ang mga bagong upuan. Maglinis muna sila sa likod. Kumulo ang dugo ko nang marinig ang sinabi ni Katrina. Ang mga bagong upuan na iyon ay gawa sa nara na binili ko. 2 taon na ang nakalipas. Para sana iyon kay tatay. Para makapagpahinga siya sa hapon. Bakit ngayon ay pinagbabawalan siyang umupo sa sarili niyang upuan? Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ganoon ba? Maikli kong sagot. Hinayaan kong maglakad sina tatay at nanay patungo sa likod bahay. Samantala, inaya ako ni na Aling Yolanda at Katrina sa sala. Pagpasok ko, nakita ko ang malaking pagbabago sa interior. Wala na sa dingding ang mga litrato ko noong graduation at ang mga family picture namin. Napalitan ito ng malaking litrato ng kasal ni na Katrina at Miguel at isang close-up na larawan ni Aling Yolanda na nakangiti ng malapad. Ang sala ay hindi na parang bahay ng aking mga magulang, kundi isang maliit na palasyo ni Aling Yolanda. Nasa banyo ang kapatid mong si Miguel. Lalabas din iyon. Maupo ka muna, anak. Siguradong pagod ka. Sabi ni Aling Yolanda, habang nauupo sa pinakamalambot na sofa at itinaas ang kanyang mga paa. Nagpaalam ako na pupunta sa banyo. Pero dahilan ko lang iyon para makita ang kalagayan ng buong bahay. Naglakad ako papunta sa master bedroom. Ang kwartong dapat sana ay para kina tatay at nanay dahil may sarili itong banyo at orthopedic mattress na binili ko para sa kanilang mga likod. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto. Sumilip ako. Puno ito ng mga gamit ni na Katrina at Aling Yolanda. Nagkalat ang mga damit at ang mga mamahaling bote ng cosmetics ay nakakalat sa dressing table. Tama nga ang hinala ko. Inagaw nila ang master bedroom. Kung ganoon, saan natutulog ang aking mga magulang? Naglakad ako papunta sa likod bahay. Malapit sa maruming kusina. Doon ay may isang maliit na silid na dati ay bodega ng bigas. Sira na ang pinto at kurtina lang ang takip. Dahan-dahan kong hinawi ang kurtina. Ang nakita ko sa loob ay halos ikamatay ko. Walang malambot na kama. Isang manipis na banig lang ang nakalatag sa malamig na sementadong sahig. Ang mga unan ay luma at manipis ang kumot. Sa isang sulok ay may mga nakatambak na karton. Doon nakaupo sina tatay at nanay. Nagmamasahe sa isa't isa. Napapangiwi si tatay sa sakit ng kanyang likod, habang si nanay ay matiyagang nagpapahid ng balsamo. Hindi nila napansin ang aking presensya. Tiyaga lang, Tay. Pag-uwi ni Miguel, hihingi tayo ng konting pera para pambili ng gamot sa tindahan. Bulong ni nanay. Huwag na. Nay, kawawa naman si Miguel. Baka pagalitan na naman siya ng asawa niya. Kaya ko pa naman, sagot ni tatay. Tinatakpan ko ang aking bibig para hindi marinig ang aking pag-iyak. Nanginginig ang aking katawan. Pinalaya sila sa sarili nilang komportableng kwarto sa bahay na binili ko mula sa aking pawis at luha. Pinilit silang matulog sa bodega na parang mga basura. Ang galit sa aking kalooban ay naging isang nag-aalab na determinasyon. Inilabas ko ang aking cellphone ng palihim. Nirecord ko ang kalagayan ng kwarto, ang paghihirap ni tatay, at ang kanilang mahinang pag-uusap. Ito ang unang ebidensya. Isang hindi maikakailang patunay
ng kanilang kalupitan. Kinagabihan, nagpatuloy ang palabas sa hapagkainan. Naghain sina Aling Yolanda at Katrina ng pagkain sa pangunahing mesa. Mayroong pritong manok, sinigang na baka, at sariwang prutas. Umuwi na si Miguel, ang aking kapatid, galing sa trabaho. Mukha siyang payat at hindi alaga. Malungkot ang kanyang muka. Nagulat siya at nabalisa nang makita ako. Niyakap niya ako sandali, ngunit hindi niya kayang tumingin. Nang matagal sa aking mga mata, sabay-sabay kaming kumain. Ngunit wala sina tatay at nanay sa mesa. Nasaan sina tatay at nanay? Tanong ko habang hawak ang kutsara. Walang ganang sumagot si Katrina habang ngumunguya ng manok. Gusto nilang kumain sa likod. Mas komportable daw sila doon sa sahig. Sumasakit daw ang mga binti nila sa mesa. Kasinungalingan. Tumayo ako at dinala ang aking walang lamang plato sa likod bahay. Sinubukan akong pigilan ni Miguel. Ate, dito ka na lang kumain. Ngunit tinabig ko ang kanyang kamay. Pagdating ko sa kusina, nakita ko sina tatay at nanay na kumakain ng malamig na kanin na may tira-tirang sabaw at isang sunog na tokwa. Kumakain sila ng may gana dahil sa gutom pagkatapos ng isang araw na sa pilitang pagtatrabaho. Nadurog ang aking puso. Bumalik ako sa hapagkainan. Tinitigan ko ng masama ang bawat isa sa kanila. Si Aling Yolanda na sakim, si Katrina na tuso, at si Miguel na duwag. Lahat sila ay nagpapakasasa sa masarap na pagkain, habang nagdurusa ang mga taong nagsilang at nagpalaki sa kanila. Bakit ganyan ka makatingin, Ate Sofia? Tanong ni Katrina na may halong inis. Ngumiti ako ng bahagya, isang malamig na ngiti. Wala naman. Iniisip ko lang kung gaano kasarap ang pagkain na binili mula sa pawis ng iba. Magsaya kayo habang kaya nyo pa, dahil hindi natin alam kung kailan babawiin ang kasiyahang iyan. Biglang naging tahimik at tensyonado ang hapagkainan. Marahas na ibinaba ni Aling Yolanda ang kanyang kutsara. Lalong yumuko si Miguel. Umupo ako ulit, hindi para kumain, kundi para magplano sa aking isipan. Hahayaan ko silang mabusog ngayong gabi. Pero bukas, sisingilin ko ang lahat ng kanilang utang. Hindi ko palalampasin ang kahit isang segundo. Ang bahay na ito ay magiging saksi kung paano ipaglalaban ng isang anak na babae ang dangal ng kanyang mga magulang. Sumisikat pa lang ang araw, pero maingay na sa bahay. Sinadya kong gumising ng maaga. Ngunit naunahan pa rin ako ng sapilitang gawain ng aking mga magulang. Mula sa bintana ng aking kwarto, nakita ko si Tatay Jose, napasan ang isang asarol. Sa tabi niya, dala ni Nanay Maria ang isang baunan ng tubig at pagkain. Walang sigla sa kanilang mga mukha. Para silang mga bilanggo, napapunta sa sapilitang pagtatrabaho. Nasaktan ang puso ko sa nakita. Sa kanilang edad, dapat sana'y naglalakad lang sila sa pilapil para lang hapin ang sariwang hangin, hindi nagbabanat ng buto sa bukid. Hinintay ko silang mawala sa liko ng kalsada. Bago ako naligo at naghanda, nagsuot ako ng simpleng damit at lumabas ng bahay nang hindi ginigising ang iba. Sinundan ko ang aking mga magulang, papunta sa palayan, na hindi kalayuan sa bahay. Ang 2 ektaryang ginintuang palayan ay isang magandang tanawin. Iyon ang binili ko mula sa aking bonus at ipon sa loob ng maraming taon sa syudad para sana maging libangan ni tatay, hindi pahirap. Nagtago ako sa likod ng isang kubo. Sapat na malapit para makita ang lahat. Nanikip ang dibdib ko nang makita si tatay, na nagsimulang mag-ani kasama ang ibang magsasaka. Ang kaibahan, malakas at mabilis ang ibang magsasaka, habang si tatay ay madalas huminto para hawakan ang kanyang likod. Si nanay naman, sa halip na magpahinga, ay abala sa paghihiwalay ng mga ipa. Walang ngiti sa kanilang mga mukha, pawis at pagod lang. Bandang 10:00 ng umaga, dumating ang isang truck para kargahin ang mga inani. Kasabay nito, dumating din ang motorsiklo ni Miguel. Pero si Katrina ang sakay. Bumaba si Katrina na parang isang artista. Nakasalamin, may payong, at face mask. Hindi man lang niya tinignan sina tatay at nanay. Nilapitan niya agad ang mamimili ng palay. Isang lalaking may dalang leather na bag. Pinalapit ko ang aking pandinig
at lihim na ni-record ang kanilang usapan sa aking cellphone. Ang narinig ko ay nagpainit ng aking ulo. Inaabot ng mamimili ang isang makapal na pera kay Katrina. Iyon ang bayad sa ani, 10,000 piso. Tuwang-tuwa si Katrina habang binibilang ang pera. Magaling. Maganda ang ani ngayon. Tandaan mo, huwag mong sasabihin sa biyenan ko ang totoong halaga, sabi ni Katrina sa mamimili. Tumango lang ang lalaki at umalis. Nang ilalagay na ni Katrina ang pera sa kanyang bag, lumapit si Tatay Jose na putikan at hingal na hingal. Katrina, anak, sabi ni tatay, pwede bang humingi ng kaunting pera? 200 piso lang. Ubus na ang gamot ko. Hindi ako nakatulog kagabi sa sakit. Tinitigan ni Katrina si tatay na may pandidiri. Para bang si tatay ay isang pulubi. Naku, tatay, ang arte mo naman. Konting sakit lang. Gamot agad. Kulang ka lang sa galaw. Magtrabaho ka ng mabuti para hindi manigas ang mga buto mo. May paglalaanan na ako sa perang ito. Pambayad sa reunion, pambili ng skincare, at bagong bag para sa party sa susunod na linggo. Nakakahiya naman kung ang manugang ni Tatay Jose ay mukhang gusgusin. Tiisin mo na lang ang sakit. Mawawala din iyan. Walang awang sagot ni Katrina. Yumuko lang si tatay, hindi na nakasagot. Narinig ni Nanay Maria ang usapan at agad na lumapit kay tatay. Hayaan mo na, tay. Mamaya, mamasahehin kita ulit ng langis ng nyog. Huwag ka nang humingi kay Katrina. Marami siyang gastusin, sabi ni nanay na nanginginig ang boses. Lalong nasaktan ang puso ko sa narinig. Nasanay na ang aking mga magulang na magparaya at isipin na mas importante ang luho ng kanilang manugang kaysa sa kanilang kalusugan. Sumakay si Katrina sa motor at umalis. Iniwan sina tatay at nanay sa alikabok. Nanigas ako sa aking pinagtataguan. Tumulo ang galit na luha sa aking mga pisngi. Hinawakan ko ng mahigpit ang puno ng saging hanggang sa matuklap ang balat nito. Tama na. Sapat na ang ebidensyang ito para iparanas sa sakim na babaeng iyon ang impyerno sa lupa. Hinintay kong bumalik sa trabaho sina tatay at nanay bago ako umuwi sa ibang daan. Tinawagan ko ang aking abogado sa syudad para asikasuhin ang mga papeles para mabawi ang aking mga ari-arian. Nang legal, para wala silang lusot. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Katrina na abala sa pag-post ng litrato ng pera sa social media na may caption na, "Salamat sa sipag ng asawa ko. At sa dasal ng isang mabuting asawa, masagana ang ani." Nasuka ako sa nabasa. Sipag ng asawa? Si Miguel ay isang ordinaryong empleyado lang sa munisipyo. At ang palayan ay pinaghirapan ng matandang likod ng aking ama. Pumasok ako sa aking kwarto. Isinave ang lahat ng recording sa aking laptop at gumawa ng mga backup. Kailangan ko pang magtiis ng kaunti. Bukas ang araw ng paghihiganti. Hahayaan ko silang lumipad ng mataas sa kanilang kayabangan ngayon. Para bukas, kapag ibinagsak ko sila, ang sakit ay dudurog sa kanilang mga buto, hanggang sa maging abo. Ang bahay ngayong umaga ay napakasaya, mas maingay pa sa isang pista. Si Aling Yolanda pala ay nag-organisa ng isang malaking reunion at syukuran para sa tagumpay daw ng kanyang anak at manugang. Mula pa kaninang madaling araw, dumating na ang catering na may dalang mga mamahaling pagkain. Ang amoy ng kalderetang kambing at barbecue ay kumakalat sa buong bahay. Ang malawak na bakuran ay mayroon ng tolda at mga upuan na may eleganteng tela. Abala sina Aling Yolanda at Katrina sa pag-aayos. Pareho silang todo bihis. Si Aling Yolanda ay nakasuot ng modernong barot saya na kumikinang na may mataas na sanggol na nagpapakita ng kanyang kayabangan. Puno ng alahas ang kanyang leeg, tenga, at pulso na sigurado akong binili mula sa pinaghirapan ng aking ama. Si Katrina naman ay nakasuot ng mamahaling sutlang bestida na may makapal na makeup na nagtatago sa kanyang tunay na masamang ugali. Tahimik lang akong nagmamasid mula sa bintana. Lalong sumakit ang puso ko nang makita sina Tatay Jose at Nanay Maria. Hindi sila inayusan, binigyan ng magandang damit, o pinaupo para salubungin ang mga bisita. Sa halip,
Suot nila ang kanilang luma at kupas na damit. Inutusan ni Aling Yolanda si tatay na buhatin ang mga mabibigat na bote ng inumin papunta sa handaan. Si tatay na masakit pa ang paa ay naglalakad ng paika-ika. Si Nanay Maria naman ay inutusang magpunas ng mga plato at mag-ayos ng mga kubyertos. Para silang mga katulong. Linisin mong mabuti, Nay. Baka mandiri ang mga bisita ko. Sabi ni Aling Yolanda habang nagpapaypay. Walang pakialam na ang inuutusan niya ay ang may-ari ng bahay na ginagamit niya para magyabang. Tanghali. Nagsimulang dumating ang mga bisita, mga sosyal na kapitbahay, at mga kakilala ni Aling Yolanda. Napuno ng mga sasakyan ang bakuran. Ang tawanan at kuwentuhan ay nangingibabaw sa hangin. Si Aling Yolanda ay nakatayo sa pinto, sumasalubong sa mga bisita na parang siya ang may-ari ng palasyo. Tuloy po kayo, mga kumare. Tikman niyo ang handa. Pinakamahal na catering yan. Sabi niya ng mayabang. Pinuri ng mga bisita ang karangyaan ng handaan at ang tagumpay ni na Katrina at Miguel. Narinig kong nagtanong ang isang kapitbahay, nasaan po sina Tatay Jose at Nanay Maria? Walang kasalanang sumagot si Aling Yolanda. Alam niyo na. Matatanda. Ayaw nila ng maingay. Mas gusto nila sa likod. Naglilinis. Hobby daw nila. Pinagbawalan ko na pero matigas ang ulo. Ang sagot na iyon ay tinanguan ng mga bisita na walang alam sa katotohanan. Kumulo ang dugo ko sa narinig. Hobby ang paglilinis? Sino ba namang tao ang may hobby na maging katulong sa sariling bahay sa kanilang katandaan? Tumingin ako sa salamin. Nakasuot ako ng aking pinakamagandang damit, isang eleganteng blazer at pantalon. Ang aking mukha ay may manipis, ngunit matapang na make-up. Ngayon, hindi ako magpapakita bilang isang simpleng probinsyana, kundi bilang si Sofia, isang matagumpay na babae, ang nag-iisang may-ari ng lahat ng karangyaan na tinatamasa ng mga parasitiko sa labas. Huminga ako ng malalim. Tinipon ang lahat ng lakas at tapang. Oras na para magsimula ang palabas. Binuksan ko ang pinto ng kwarto at lumabas papunta sa sala na puno ng tao. Ang tunog ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw na nagpatigil sa ingay ng handaan. Ang aking biglaang paglabas na may itsurang ibang-iba kina tatay at nanay ay nagpalingon sa ilang bisita. Naglakad ako ng tuwid. Taas noo. Hinahanap sina Aling Yolanda at Katrina. Sa isang sulok, nakita ko ang isang eksena na nagpasabog sa aking galit. Ngunit tinago ko ito sa isang malamig na ngiti. Si Tatay Jose ay nagsasalin ng inumin sa baso ng isang bisita. Nanginginig ang kanyang kamay, kaya natapon ng kaunti. Nagalit ang bisita, at agad na inagaw ni Aling Yolanda ang baso mula kay tatay, at sinigawan siya ng mahina. Naku, kung matanda ka na, huwag kang maging pabigat. Pumunta ka sa likod at maghugas ng baso. Yumuko si tatay sa takot. Iyon na ang hangganan ng aking pasensya. Hoy! Malakas kong sabi na nagpatigil sa lahat. Biglang tumahimik ang paligid. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Nagulat at nataranta sina Aling Yolanda at Katrina. Si Miguel na nakikipag-usap sa kanyang kaibigan ay namutla nang makita ako. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa. Tumayo sa tabi ng aking nanginginig na ama. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Aling Yolanda. Bakit kailangang maghugas ng baso ang aking ama sa harap ng mga bisita, Aling Yolanda? Tanong ko, sa mababa, ngunit matalim na boses. Hindi ba't dapat ang may-ari ng bahay ay nakaupo sa harap at iginagalang? Bakit ang aking ama ay tinatrato na parang katulong? Pilit na tumawa si Aling Yolanda. Sinusubukang pagaanin ang tensyon. Nako, Sofia, nagbibiro ka naman. Tatay mo mismo ang gustong tumulong. At saka, syukuran ito ng anak ko. Natural lang na tumulong ang mga magulang. Syukuran ng anak mo? Ulit ko nang may pang-iinis. Inilabas ko ang isang folder. Teka, linawin ko sa harap ng lahat. Kailan pa napalitan ang pangalan sa titulo ng bahay na ito sa pangalan ng anak mo? Dahil sa pagkakaalam ko, at ayon sa batas, ang bahay na pinagpipiestahan ninyo, ang palayan na ninanakawan nyo ng ani,
at ang lupang tinatapakan ninyo ay lahat binili sa pangalan ko, Sofia. Hindi Katrina, hindi Miguel, at lalong hindi Aling Yolanda. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Namutla si Katrina. Ate Sofia, huwag kang gumawa ng eksena sa harap ng mga tao, sigaw niya. Hindi ako ang gumagawa ng kahihiyan, Katrina, kundi kayo. Kayo na nagpapakasasa sa perang ninakaw mula sa mga magulang na ginawa ninyong alipin. Magsaya kayo sa huling handaan ninyo sa bahay na ito. Dahil ang handaang ito ay ang inyong pamamaalam. Ang aking mga salita ay naging isang hatol na sumira sa kanilang dangal sa harap ng buong baryo. Nagsimula na ang tunay na laban. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Ang aking mga salita, na nagpapatunay ng aking pagmamay-ari sa bahay at lupa, ay parang kidlat na tumama kina Aling Yolanda at Katrina. Ang mga humahangang mukha ng mga bisita ay napalitan ng pagkalito. Ang kanilang mga tingin ay nagpapalipat-lipat mula sa akin, na nakatayo ng may dignidad, hanggang kay Aling Yolanda, na namumula sa galit at hiya, at kay Tatay Jose, na nakayuko sa aking tabi. Sinubukan ni Aling Yolanda na tumawa, isang pilit at walang buhay na tawa. Nagpaypay siya ng mabilis, pinagpapawisan sa kabila ng makapal na pulbos. Sinubukan niya akong akbayan, pero umiwas ako. Napahiya siya. Sinabi niya sa mga bisita na ako ay pagod lang kaya kung ano-ano ang sinasabi ko. Sinubukan niyang kumbinsihin ang lahat na ang mga ari-arian ay usaping pampamilya. Sinabi pa niya na ulyanin na sina tatay at nanay, kaya nag-aangkin ng hindi kanila. Ang masamang kasinungalingan na iyon ay lalong nagpainit ng aking ulo. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, humarap ako kina tatay at nanay. Sa harap ng lahat, ginawa ko ang isang bagay na nagpatahimik kay Aling Yolanda. Kinuha ko ang kamay ni Nanay Maria, ang kamay na magaspang at amoy sabon. Itinaas ko ito para makita ng lahat. Tingnan ninyo ang kamay na ito. Sabi ko na nanginginig ang boses. Ang kamay na ito ang nagpalaki sa amin. Ang kamay na ito, na dapat sana'y may hawak na rosaryo ngayon. Pero tingnan ninyo, nagbabalat dahil sa sapilitang paglalaba ng damit ng kanyang manugang. Ganito ba ang kamay ng isang reyna ng tahanan? Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Pagkatapos, bumaling ako kay Tatay Jose. Itinaas ko ang manggas ng kanyang damit. May malinaw na pasa sa kanyang braso. Sinubukan ni tatay na itago ito, pero pinigilan ko siya. Tinanong ko siya sa harap ng lahat, sino ang gumawa nito? Nanahimik si tatay. Takot na tumingin kay Katrina. Ang takot na iyon sa kanyang mga mata ay sapat ng sagot para sa lahat. Nataranta si Katrina. Sumigaw siya at inakusahan akong nagdadrama. Sinabi niyang nahulog lang si tatay sa banyo. Sinubukan niyang hilahin si tatay, pero hinarangan ko siya. Mula kailan nagkaroon ng pasa na hugis daliri ng tao ang pagkahulog sa banyo? Tanong ko. Natigilan si Katrina. Pagkatapos, tinawag ko si Miguel, ang aking kapatid na kanina patahimik. Pinapunta ko siya sa gitna. Nag-aalangan siyang lumakad. Nang nasa harap ko na siya, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot sa kanyang asawa. Tinanong ko siya kung nasaan ang kanyang konsensya. Nasaan ang kanyang pangako na aalagaan sina tatay at nanay habang nagtatrabaho ako sa syudad. Yumuko lang siya. Hinawakan ko ang kanyang balikat at pinaharap sa aming mga magulang. Busog ka ba habang kumakain ng masarap na pagkain? Habang ang iyong mga magulang ay kumakain ng tira-tira sa likod bahay? Nagsimulang umiyak si Miguel. Ang kanyang pag-iyak ay pag-iyak ng isang duwag. Ang sitwasyon ay bumaliktad. Ang dating paghanga ng mga bisita kina Aling Yolanda at Katrina ay napalitan ng pandidiri at galit. Nagsimulang magsalita ang mga kapitbahay. May nagsabing, kaya pala pumayat si Tatay Jose. May nagsabing madalas silang makarinig ng sigawan mula sa bahay. Ngayon, nabuksan na ang lahat ng kasinungalingan. Napagtanto ni Aling Yolanda na siya ay nasa alanganin at ginamit ang kanyang huling baraha. Bigla siyang nahimatay. Isang madramang pag-arte. Inay. Nahimatay si Inay. Sofia, tingnan mo ang ginawa mo. Gusto mong patayin ang biyenan ko.
Sigaw ni Katrina, sinusubukang magmukhang biktima. Ngunit hindi ako natinag. Alam ko ang kanyang murang acting. Tiyo, pakitingnan po. Kung totoo, tatawag tayo ng ambulansya. Pero kung nagkukunwari lang, mayroon akong timba ng tubig mula sa fish pond. Baka makatulong iyon. Sabi ko sa isang bisita na isang health worker. Nang marinig ang banta ng tubig, bahagyang gumalaw ang talukap ng mata ni Aling Yolanda. Narinig niya ang sinabi ko. Ngumiti ako ng may pangiinis. Ang kanilang palabas ay hindi na uubra sa akin. Ngayong araw, hindi lang ang handaan ang binawi ko, kundi pati na rin ang dignidad ng aking mga magulang na kanilang niyurakan. At ito ay simula pa lang. Dahan-dahang iminulat ni Aling Yolanda ang kanyang mga mata. Nagkukunwaring nahihirapan huminga. Tinulungan siya ni Katrina na umupo at nagmukhang biktima. Ngayon, si Katrina naman ang sumugod. Tumayo siya, pinunasan ng kanyang pekeng luha. At tinitigan ako ng may galit. Dahil hindi na gumana ang awa. Lumipat siya sa batas. O sa kanyang mababaw na pagkaunawa sa batas. Maaari kang mag-angkin, pero ang batas ay batas. Sigaw niya. Sinabi niya na si Miguel, bilang nag-iisang anak na lalaki, ay may karapatan sa mana. At pumirma na si Miguel ng isang deed of donation na nagbibigay sa kanya ng pamamahala sa bahay at palayan. Tumatakbo siyang pumasok sa kwarto at bumalik na may dalang isang pirasong papel. Tingnan mo ito, pirma ni Miguel. Ibinigay na niya sa akin ang lahat. Kaya ako na ang may-ari ng bahay na ito. Ikaw, Sofia, ay isang bisitang hindi imbitado. Wala kang karapatang paalisin kami. Ngumiti si Katrina ng may tagumpay. Yumuko lalo si Miguel. Naguluhan ulit ang mga bisita. Tumingin sila sa akin. Nag-aalinlangan. Ngumiti lang ako. Nang may pang-iinis. Katrina. Katrina. Masyado kang sakim sa yaman. Kaya nakalimutan mong mag-aral ng batas. O baka hindi mo lang talaga alam ang katotohanan. Dahil abala ka sa pamimili. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang makapal na folder. Ipinakita ko ang isang opisyal na dokumento na may selyo ng gobyerno, ang orihinal na titulo ng lupa at bahay. Ibinigay ko ito sa kapitan ng barangay na naroon. Kapitan, pakibasa po ng malakas kung sino ang nakapangalan sa titulong ito. Inayos ng kapitan ang kanyang salamin at binasa ang dokumento. Tumahimik ang lahat. Ang pangalan dito ay Sofia. Sabi ng kapitan. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa kwarto. Tumingin ako kay Katrina na ngayon ay nakanganga. Paano? Sabi niya. Wala kang karapatan. Miguel, naibigay ang hindi sayo. Mabilis kong sabi. Dahil ang bahay na ito ay binili ko sa pangalan ko, hindi sa pangalan ni tatay. Ginawa ko iyon para protektahan sila sa mga sakim na tao tulad ninyo. Ang deed of donation mo ay basura lang. Natumba si Katrina sa mesa. Ang kanyang mundo ay gumuho. At para patunayan na hindi lang kayo manloloko, kundi mga walang puso, sabi ko habang kinokonekta ang aking cellphone sa speaker. Pakinggan ninyo ito. Ipinatugtog ko ang mga recording. Ang sigaw ni Aling Yolanda na minamaltrato si tatay. Matandang walang silbi. Ang pang-iinsulto ni Katrina. Gamot na naman. Pera na naman. Mamatay ka na para hindi ka pabigat. At ang pagmamakaawa ni tatay. Ang recording ay parang isang bomba. Wala nang duda. Wala nang awa. Ang mga mukha ng mga kapitbahay ay puno na ng galit. Itinago ni Aling Yolanda ang kanyang mga tainga. Patayin mo iyan. Edited iyan. Sigaw niya. Ang kanilang imahe ay nadurog sa isang iglap. Narinig ninyo? Tanong ko. Iyan ang araw-araw na pagkain ng aking mga magulang. Mayroon pa bang kakampi sa kanila? Walang sumagot. Ang handaan ay naging isang paglilitis. At ang hatol ay naibigay na. Nakita kong napaupo si Katrina sa sahig. Umiiyak hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. At ako, nakatayo sa tabi ng aking mga magulang. Nararamdaman kong unti-unting nawawala ang bigat sa aking dibdib. Nalaman na ang katotohanan. At wala nang matataguan ang mga sinungaling. Ang mga huling salita sa recording ay dahan-dahang nawala
Ngunit ang epekto nito ay nanatili, parang makapal na usok na sumasakal sa lahat ng nakarinig. Ang marangyang sala ay naging isang silid ng paglilitis na walang hukom, kung saan ang hatol ay ipinataw ng mga mata ng dose-dosenang kapitbahay. Si Aling Yolanda ay nakaupo sa sahig, namumutla, at hirap huminga. Si Katrina ay nakatayo, tuliro, naghahanap ng paraan para makatakas o ipagtanggol ang sarili. Si Miguel, ang aking kapatid, ay nakatayo pa rin sa isang sulok, nakayuko. Dala ang bigat ng kahihiyan. Nakatayo ako sa gitna ng silid, hawak ang cellphone na naging sandata laban sa kanilang kasinungalingan. Ngunit, hindi pa ako tapos. Ang pagpapalaya sa kanila ay masyadong madali. Gusto kong bunutin ang ugat ng kanilang kayabangan. At ang pinakamahusay na paraan para saktan ang isang taong sakim ay ang atakihin ang kanilang pinakamamahal na yaman. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa isang maliit na mesa kung saan nakalagay ang aking bag. Binuksan ko ito at inilabas ang isang makapal na notebook, isang malaking calculator, at isang panulat. Bumalik ako sa gitna, kumuha ng upuan, at naupo sa harap ni na Aling Yolanda at Katrina. Akala niyo ba, pagkatapos ng lahat ng ito, basta ko na lang kayong paaalisin? Hindi ganoon kadali, sabi ko. Sa mundo ng negosyo, walang libreng tanghalian. Lahat ay may presyo. At ngayon, sisingilin ko kayo sa bawat butil ng kanin na kinain ninyo, sa bawat pisong ninakaw ninyo, at sa bawat patak ng luha ng aking mga magulang dahil sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Hihingan mo kami ng pera? Ang kuripot mo namang hipag. Sigaw ni Katrina. Sinusubukang baliktarin ang sitwasyon. Kapatid? Kailan mo ako itinuring na kapatid? Noong minumura mo ang aking ama? O noong ginawa mong katulong ang aking ina? Huwag kang magpatawa, Katrina. Wala nang nakakatawa, sabi ko, habang binubuklat ang aking notebook na puno ng mga numero. Magbilangan tayo. Una, renta sa bahay. Ginamit ninyo ang master bedroom, na parang hotel, sa loob ng 2 taon. Ginamit ninyo ang lahat ng pasilidad kuryente, tubig, internet nang hindi nagbabayad, habang ang may-ari ay pinalayas ninyo sa bodega. Kung ikukuwenta sa presyo ng renta sa lugar na ito, sabihin na nating people 15,000 kada buwan. 2 taon ay 24 na buwan, 15,000 times 24. Ang total ay hacks 360,000. Namutla si Aling Yolanda. Nampo 360,000! Baliw ka na! Bahay ito ng anak ko. Bakit kami magbabayad? Pangalawa, kita sa ani. Ang 2 ektaryang palayan ay umaani ng 3 beses sa isang taon. Ang netong kita sa bawat ani ay humigit kumulang 100,000. Sa loob ng 2 taon, 6 na beses na ani iyon. 100,000 times 6. Ang total ay 600,000. Ang perang iyan ay dapat nasa bangko para sa pagtanda ni tatay. Pero napunta sa mga alahas mo, Aling Yolanda. Nanginginig na si Katrina. Ang mga numerong binabanggit ko ay malaki at totoo. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Hindi makapaniwala sa daan-daang libong ninakaw ng mag-inang ito. Pangatlo, patuloy ko. Bayad pinsala para sa pisikal at emosyonal na pag-abuso. Tinrato ninyo ang aking mga magulang na parang katulong na walang suweldo. Kung ang sahod ng isang kasambahay ay aasa 5,000 kada buwan para sa 2 tao sa loob ng 24 na buwan, iyon ay aasalaading o Sandy 88. Hindi pa kasama ang gastos sa gamot para sa likod ni tatay. At ang trauma na idinulot ninyo. Sabihin na nating, 2,500,000 lahat. Itinaas ko ang calculator. Iyon ang presyo na kailangan ninyong bayaran ngayon din. Sumigaw si Aling Yolanda. Saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Gusto mo ba kaming patayin? Lumapit siya kay Miguel. Miguel! Gumawa ka ng paraan! Nababaliw na ang ate mo. Pag nanakaw ba ang pagbawi sa kung ano ang sa akin? Sinasabi ninyong wala kayong pera? Huwag kayong magsinungaling. Tingnan ninyo ang mga alahas ninyo, ang mga bagong motor, ang mga mamahaling bag,
Lahat iyan ay binili gamit ang pera mula sa ani ni tatay. Hindi iyan sa inyo, mga ninakaw na gamit iyan. Binigyan ko sila ng dalawang pagpipilian. Una, bayaran ninyo ng buo ang 16. Ngayon din, kung walang cash, isuko ninyo ang lahat ng ari-arian na binili gamit ang pera ni tatay. Pangalawa, huminto ako. Ihahanda ko ang kaso laban sa inyo sa pulis. Panloloko, pagnanakaw, pamemeke ng dokumento, at pang-aabuso sa matatanda, sa mga ebidensya at testigo. Siguradong makukulong kayo ng hindi bababa sa 5 taon. Hindi masarap sa kulungan. Katrina, walang skincare, walang malambot na kama, at kailangan mong labhan ang sarili mong damit. Umiyak ng malakas si Katrina. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang ideya ng kulungan ay sumira sa kanyang isipan. Miguel, tulungan mo ako. Ayokong makulong. Bayaran mo ang utang. Mangutang ka sa bangko. Pakiusap niya. Tumingin si Miguel sa kanyang asawa na may blankong ekspresyon. Ang kanyang sahod ay laging kinukuha ni Katrina para sa kanyang mga luho. Paano siya makakabayad ng ayat? 1,055,000. May 1 oras kayo, sabi ko. Kapag sinubukan ninyong tumakas, darating ang mga pulis na tinawagan ko na. Ang pista ay naging impyerno para sa kanila. Ang mga bisita ay nagsimulang umalis. Nandidiri sa pamilyang manloloko. Ngunit bago umalis, ilan sa kanila ay lumapit kina tatay at nanay. Humingi ng paumanhin at nagbigay ng suporta. Sa isang sulok, nag-aaway na sina Aling Yolanda at Katrina, nagsisisihan. Nakita ko ang isang pamilyang nagkakagatan kapag nasa alanganin. Bumalik ako sa tabi ng aking mga magulang. Huwag po kayong mag-alala tatay, nanay. Nandito na po ako. Anak, hindi ba masyadong malupit? Malaki ang ay, 2,500,000, sabi ni tatay. Hindi po, tay. Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa pananagutan. Ninakaw nila ang inyong kapayapaan. Kailangan nilang matuto na may kabayaran ang bawat masamang gawa. Ang 1 oras ay dumaan. Sinubukan ni Mona na mangutang sa mga kaibigan. Pero walang tumulong. Sinubukan ni Aling Yolanda na kumbinsihin si Miguel na ibenta ang kanyang kidney. Pero hindi siya pumayag. Sila ay nasukol na. At ako, si Sofia, ang nagbabantay sa kanilang kapalaran. Ang singil na ito ay hindi lang numero. Ito ay isang salamin na pinipilit kong tingnan nila para makita ang kapangitan ng kanilang mga kaluluwa. Patuloy na umandar ang orasan at ang bawat tunog nito ay parang martilyo na pumupukpok kina Katrina at Aling Yolanda. Malapit nang matapos ang 1 oras na palugit ko. Halos hindi na makilala ang mukha ni Katrina dahil sa magkahalong luha at makeup. Si Aling Yolanda naman ay nakaupo na lang sa sofa. Nanginginig. Ngunit sa gitna ng lahat, si Miguel ang dumaranas ng pinakamabigat na pagsubok sa kanyang kalooban. Nakatayo siya sa gitna. Tuliro, pinagmamasdan kaming lahat. Sa loob ng maraming taon, alam kong mahina si Miguel. Iniiwasan niya ang gulo at laging nagpaparaya, lalo na kay Katrina, na siyang laging nagdidikta sa buhay niya. Ngunit ngayon, nang makita niya ang paghihirap ng aming mga magulang at ang pagdating ko, para ipaglaban sila, may nagbago sa kanya. Miguel, huwag ka namang tumunganga lang dyan, sigaw ni Katrina. Niyugyog ang kanyang asawa. Lalaki ka. Ipaglaban mo ako. Sabihin mo sa ate mo na hindi tayo magbabayad. Gusto mo bang makita ang asawa mo na makulong? Hindi sumagot si Miguel. Patuloy siyang niyugyog ni Katrina. Sinisigawan at pinagsasabihan ng duwag. Walang kwenta. At talunan, karaniwan, hihingi ng tawad si Miguel. Ngunit sa pagkakataong ito, iba, nang marinig niya ang salitang talunan, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Katrina, hindi na may takot, kundi may pagod. Pagod na sa laging pagsisi, pagod na sa laging pag-uutos, at higit sa lahat, biglang hinawakan ni Miguel ang mga kamay ni Katrina. Mahigpit ang kanyang hawak. Tama na, mahina niyang sabi.
ngunit malinaw. Nagulat si Katrina. Ano? Bitawan mo ako. Sabi ko. Tama na. Sumigaw si Miguel. Sa unang pagkakataon, narinig ko siyang sumigaw. Nang ganoon kalakas. Sabi mo talunan ako? Oo, tama ka. Katrina, talunan ako. Pero hindi dahil sa maliit ang sahod ko. Talunan ako. Dahil hinayaan kong isang demonyong tulad mo ang yumurak sa aking mga magulang. Itinuro ni Miguel ang mukha ni Katrina. 5 taon tayong kasal. Tiniis ko lahat. Ibinigay ko ang sahod ko. Sinunod ko ang utos mong huwag magpadala ng pera sa kanila. Tiniis ko ang mga insulto mo. Akala ko iyon ang paraan para maging mabuting asawa. Pero nagkamali ako. Ang pananahimik ko ang nagpalaki sa'yo. Bilang isang halimaw. Tingnan mo ang kamay ni nanay. Tumingin si Katrina. Hindi makapaniwala. Miguel, kaya mong sigawan ako. Para sa mga matatandang iyan. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang mga magulang ko. Sigaw ni Miguel. Sila ang nagpalaki sa akin. Kayo ng nanay mo ay mga parasitiko lang na sumisipsip ng aming dugo. Humarap siya sa akin. Ate Sofia, patawarin mo ako. Pagkatapos, lumuhod siya sa harap ni na tatay at nanay. Niyakap ang kanilang mga binti. At umiyak na parang bata. Tay, nay, patawarin niyo po ako. Niyakap ni tatay si Miguel. Anak, pinapatawad na kita. Ito ang hinihintay ko. Hindi ang pera, hindi ang kulungan, kundi ang pagbabalik ng aking kapatid sa aming pamilya. Tumayo si Miguel, pinunasan ang kanyang luha. May bagong determinasyon sa kanyang mukha. Humarap siya kina Katrina at Aling Yolanda. Katrina, mula ngayon, hindi na kita asawa. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Hiwalay na tayo. Ang mga salitang iyon ay mas malakas pa sa isang bomba. Sumigaw si Katrina. Hindi! Miguel! Hindi mo ako pwedeng iwan. Kaya kong mag-isa. Katrina, mas gugustuhin ko pang kumain ng kanin na may asin kaysa araw-araw na masaktan sa piling mo, malamig na sagot ni Miguel. At ikaw, Aling Yolanda, umalis ka na sa bahay ng ate ko. Dalhin mo ang anak mo. Wala na akong pakialam sa inyo. Natakot si Aling Yolanda. Miguel, anak, wag naman ganyan. Paano na ang mga bayarin ko? Sumingit ako. Wala nang magpopondo sa magastos mong buhay, Aling Yolanda. Ang ATM ninyo ay sira na. Ngayon, bumalik tayo sa dati. 2,500,000 o kulungan. Dahil hiniwalayan na ni Miguel si Katrina, wala na siyang obligasyon sa mga kasalanan ng kanyang asawa. Iyon ay personal na krimen ni na Katrina at Aling Yolanda. May 10 minuto pa kayo para mag-impake. Sabi ko, itinuro ang pinto. Ang mga alahas, bag, motor, at pera ay iiwan dito bilang paunang bayad sa utang ninyo. Kapag may itinago kayo, idadagdag ko iyon sa kaso. Binuksan ni Miguel ang pinto. Lumabas na kayo. Umiiyak. Naglakad sila papasok sa kwarto. Ang desisyon ni Miguel ang huling martilyo na sumira sa kanilang palasyo ng kasinungalingan. Wala na silang masisilungan. Wala ng pusong mamamanipula. Ang karma ay kumikilos ng perpekto at masakit. Ang 10 minutong palugit ay dumaan ng mabagal at puno ng tensyon para kina Aling Yolanda at Katrina. Mula sa loob ng kwarto, naririnig ang kalabog ng mga gamit na inihahagis sa maleta, kasabay ng iyak ni Katrina at pagmumura ni Aling Yolanda. Nakatayo ako sa may pintuan, nagmamasid. Sa likod ko, may 2 pulis na tinawagan ko kanina pa. Para masigurong maayos ang pag-alis nila at walang mangyayaring pisikal na sakitan. Si Miguel ay nakaupo sa labas, nakayuko. Sina tatay at nanay naman ay pinainom ko ng tsaa para kumalma. Sa wakas, bumukas ang pinto ng kwarto. Unang lumabas si Aling Yolanda. Hila ang isang mabigat na maleta. Maga ang kanyang mga mata at gusot ang mukha. Sa likod niya, si Katrina, dala ang isang malaking backpack at 2 plastic bag. Naglakad sila ng nakayuko. Tigil! Malamig kong sabi. Huminto sila. Sabi ko, personal na gamit lang, mga lumang damit at panloob.
Walang mahahalagang bagay. Sabi ko, habang lumalapit. Ipinasuri ko sa isang pulis na babae ang kanilang mga bag. Wag! Personal ko to. Sigaw ni Katrina. Ngunit kinuha ng pulis ang kanyang bag. Pasensya na ma'am. Proseso po ito. May report ng pagnanakaw. Binuksan ang bag at ibinuhos ang laman sa mesa. Tulad ng hinala ko. Nahulog mula sa mga damit ang mga kumikinang na bagay. Isang kahon ng alahas na puno ng gintong kwintas, mga singsing na may diamante, mamahaling relo, at ang perang tinanggap ni Katrina kaninang umaga. Ang mga kapitbahay na nanonood ay sumigaw, "Magnanakaw!" Kinuha ko ang kahon ng alahas at ipinakita kay tatay. Ito ang pera ninyo, tay. Ang pawis ninyo na ginawa nilang ginto para ipagyabang. Hubarin ninyo ang lahat ng suot ninyo. Utos ko. Ano? Sabi ni Aling Yolanda. Hawak ang kanyang kwintas. Ang perang pinambili diyan ay galing sa ani ng palayan ko. Hubarin ninyo. O ipapatanggal ko sa pulis bilang ebidensya. Nanginginig at lumuluha. Tinanggal nila ang lahat ng kanilang alahas. Maging ang mamahaling bag ni Katrina ay ipinaiwan ko. Pinalitan niya ito ng isang itim na plastic bag. Ngayon, lumabas na kayo, sabi ko, habang naglalakad sila palabas. Sinigawan sila ng mga tao. Umalis kayo, mga parasitiko! Huwag na kayong babalik dito. Naglakad sila palayo. Dala ang kanilang mga damit sa plastic bag. At ang kahihiyan na habang buhay nilang dadalhin. Walang motor, walang pera. Sa may gate, huminto si Katrina at tumingin kay Miguel. Miguel, ihatid mo naman kami sa terminal. Kawawa naman si inay. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. Malamig ang kanyang tingin. Maglakad kayo para maranasan ninyo ang naramdaman ni tatay noong naglalakad siya papuntang bukid na masakit ang paa. I-ehersisyo ninyo iyan. Nawalan ng pag-asa si Katrina. Nagpatuloy sila sa paglakad. Nagsimulang umambon. Lalong nagpahirap sa kanilang kalagayan. Pinanood namin silang papalayo. Gumaan ang pakiramdam sa aking dibdib. Ang mga pulis ay nagpaalam na. Ang mga kapitbahay ay nagsiuwian na rin. Itutuloy ko ang kaso bukas, sabi ko sa pulis. Gabi na nang tuluyang tumahimik ang bahay. Lumapit ulit si Miguel kina tatay at nanay at lumuhod. Tay, Nay, babawi po ako sa lahat ng kasalanan ko. Aaalagaan ko po kayo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, natulog sina tatay at nanay sa malambot na kama sa master bedroom. At kami ni Miguel, sinimulan naming linisin ang bahay mula sa dumi na iniwan ng mga parasitiko. Ang bahay na ito ay muling naging isang tahanan. 1 taon na ang lumipas. Ang bahay na dati ay puno ng tensyon, ay isa ng payapang paraiso. Ipinaayos ko ang bahay, pinalitan ang pintura, at itinapon ang lahat ng gamit ni Katrina. Ang bakuran ay puno na ngayon ng mga halamang gamot at bulaklak na paborito ni nanay. Mabilis na bumuti ang kalagayan ni Tatay Jose at Nanay Maria. Si tatay ay muling tumaba at laging nakangiti. Ang sakit niya sa likod ay gumaling na. Tuwing umaga, naglalakad na lang siya sa palayan para magmasid. Ang bukid ay pinamamahalaan na ngayon ni Miguel. Nang may hustisya, si Miguel naman ay naging isang tunay na lalaki. Naging isang masipag na magsasaka. Inaalagaan niya sina tatay at nanay ng mabuti. Pambawi ko ito sa mga kasalanan ko, ate, sabi niya minsan. Ipinagmamalaki ko siya. Ngayong hapon, umuwi ulit ako. Nakaupo ako sa beranda, nagtatrabaho sa aking laptop habang kumakain ng turon na gawa ni nanay. Masayang nakikipagkwentuhan si tatay sa mga kapitbahay, habang kami ay masaya. Ang karma naman ay gumagana sa iba. Nakatanggap ako ng balita tungkol kina Katrina at Aling Yolanda. Pagkatapos mapalayas, naghirap sila. Naubos ang pera mula sa pagbenta ng kanilang mga damit. Si Katrina, na walang ibang alam, kundi magpaganda at magmura, ay nagtrabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang maruming karinderya. Ang dating makinis niyang mga kamay ay magaspang na ngayon at puno ng sugat. Kung paano niya pinilit si nanay na maglaba,
Ganoon din ang dinaranas niya ngayon. Mas malala ang sinapit ni Aling Yolanda. Na-stroke siya dahil sa stress at naging paralisado ang kalahati ng kanyang katawan. Hindi siya maalagaan ng maayos ni Katrina. Madalas siyang sigawan at pabayaan. Pabigat ka lang. Mamatay ka na. Sigaw ni Katrina sa kanyang ina. Ang parehong mga salita na sinabi niya dati kay tatay. Ang huling balita ko, plano ni Katrina na iwan ang kanyang ina sa isang home for the aged dahil hindi na niya kayang tustusan. Si Aling Yolanda, ang dating mayabang na babae, ay magtatapos ng mag-isa. Ang utang na milyong-libing ay hindi nila nabayaran ng pera, ngunit binayaran nila ito ng habambuhay na pagdurusa. Isinara ko ang aking laptop. Tumingin ako kay nanay na nagdidilig ng mga halaman. Ang mukha niya ay payapa na. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pag-iipon ng galit, kundi ang siguraduhing masaya ang mga mahal mo sa buhay, habang hinahayaan ang tadhana na gumawa ng paraan. Anak, pasok na. Magdidilim na, tawag ni nanay. Opo, nay. Tumayo ako at pumasok sa loob ng mainit naming tahanan. Iniwan ang lahat ng madilim na kwento sa labas. Dito sa loob, mayroon na lamang tawanan, dasal, at walang hanggang pagmamahalan. Ang hustisya ay naipatupad na, at ang kwentong ito ay nagtapos ng perpekto.